Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagtukoy sa damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Ang aklat para kay Puchku. Si Puchku ay isang batang mahilig magbasa. Lahat ng oras niya ay halos ginugugol sa pagbabasa ng mga aklat sa kanilang aklatan. Binasa na niya ang lahat ng aklat na abot ng kanyang kamay. Isang araw, naisip niyang abutin ang mga aklat na nasa pinakataas na estante pero hindi niya maabot. Subukan man niya ang tumayo sa upuan, kahon o kahit mag-unat ng todo, hindi pa rin ito sapat. Sa huli, humingi siya ng tulong at dahil sa kanyang matinding kagustuhan na makabasa, tinulungan siya ng mga tao sa aklatan. At nang siya ay makakuha ng mga bagong aklat, tuwang-tuwa si Puchku dahil muli siyang nakapagsimula ng mga panibagong pakikipagsapalaran sa pagbabasa. Ano ang hilig gawin ni Puchku? Ano ang naging problema ni Puchku? Ano kaya ang naramdaman ni Puchku nang hindi niya maabot ang libro? Ano naman ang naramdaman ni Puchku sa katapusan ng kwento? Tingnan ang mga larawan. Anong mga damdamin ang kanilang ipinapakita? Ang mga larawan ay nagpapakita ng iba't ibang mga damdamin. Ito ay mga damdaming maaaring maramdaman ng isang tauhan sa kwento. Ano ang damdamin ng tauhan? Ito ay mga emosyon na ipinapakita ng tauhan batay sa kanilang karanasan o sa kanilang pangyayari. Gawin natin. Kung ikaw si Puchku, ano ang mararamdaman mo sa sumusunod na pangyayari? Iguhit ang tamang emoji. Wala nang mabasang aklat si Puchku. May biglang nakitang mga bagong aklat si Puchku sa itaas ng aparador. Hindi alam ni Puchku kung paano niya maaabot ang mga aklat. Hindi kinayang buhatin si Puchku ng kanyang mga kaibigan. Binuhat ng tagapamahala ng silid-aklatan si Puchku para maabot ang mga libro. Gawin natin. Isulat ang tamang damdamin ng tauhan. Nawala ang laruan ni Ben. Binigyan ng regalo si Liza. Nahulog si Pedro sa bisikleta. Nanalo si Mara sa paligsahan. Naiwan si Rico ng school bus.
Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Laging tandaan, ang damdamin ng tauhan ay nakikita sa kilos, salita, at pangyayari. Ang mga tauhan ay maaaring makaramdam ng saya, lungkot, galit, takot, o pananabik. Mahalaga na maunawaan ang damdamin ng tauhan upang mas maintindihan natin ang kwento. Ikalawang araw, pagtukoy sa katangian ng tauhan at tagpuan. Tingnan ang larawan. Ano ang masasabi niyo sa batang mahilig magbasa? Anong ugali nila ang ipinapakita? Ating balikan at basahing muli ang kwento ng batang si Puchku. Si Puchku ay isang batang mahilig magbasa. Nabasa na niya lahat ng abot kayang aklat sa aklatan. Nais niyang makabasa pa ng mga aklat na nasa mataas na estante. Sinubukan niyang umakyat at umunat pero hindi niya maabot. Sa huli, natulungan siya at nakabasa muli ng mga bagong kwento. Saan naganap ang kwento? Ano ang ginagawa ni Puchku sa aklatan? Ano ang katangian ni Puchku na nais mong tularan? Kung ikaw si Puchku, anong gagawin mo kung di mo maabot ang mga aklat? Ang tauhan ay maaaring may mabuting ugali tulad ng kasipagan, pagiging matyaga, masayahin, at pagiging magalang. Maaari din na ang tauhan ay may hindi magandang katangian katulad ng magagalitin, makasarili, matigas ang ulo, at pagiging tamad. Ano ang katangian ng tauhan? Ito ay mga ugali o gawi ng tauhan sa kwento. Ano ang tagpuan? Ito ay mga lugar at oras kung saan nangyari ang kwento. Gawin natin. Isulat kung ang tinutukoy ay tauhan o tagpuan. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahayag at mali naman kung hindi. Laging tandaan, ang tauhan ay mga taong gumaganap sa kwento. Ang mga katangian ng tauhan ay maaaring mabuti. Ang tagpuan ang lugar at oras kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwento.
Mahalaga ang tauhan at tagpuan dahil sila ang nagbibigay kulay at buhay sa kwento. Ikatlo at ikaapat na araw. Salitang paari na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Kanino ang sapatos na ito? Kanino ang baon sa mesa? Kanino ang bisikleta sa labas? Kanino ang laruan na hawak mo? Kanino ang lapis na nasa bag? Ang mga salitang inyong ginamit upang sagutin ang mga tanong ay tinatawag nating mga salitang paari. Ano ang salitang paari? Ito ay mga salitang nagpapakita ng pagmamay-ari at pamalit sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, akin para sa nagsasalita. Iyo para sa kausap. Amin, atin para sa nagsasalita at kasama. Kanya para sa iba. Inyo para sa kausap na marami. Gawin natin. Piliin ang tamang salitang paari. Ang lapis ay kay Maria. Ito ay patlang. Ang bola ay kay Juan. Ito ay patlang. Ang bahay ay pag-aari nating lahat. Ito ay patlang. Ang aklat ay para sa iyo. Ito ay patlang. Ang bag ay pag-aari ko. Ito ay patlang. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang salitang paari. Ang lapis ay nasa mesa. Ang lapis ay patlang. Ang laruan ay nasa bag mo. Ang laruan ay patlang. Ang aso ay kay Juan. Ang aso ay patlang. Ang bahay ay para sa pamilya natin. Ang bahay ay patlang. Ang gamit ay para sa inyo. Ang gamit ay patlang. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang lapis ay pag-aari ko. Ito ay patlang. Ang laruan ay pag-aari mo. Ito ay patlang. Ang aso ay pag-aari nila. Ito ay patlang. Ang bahay ay para sa ating lahat. Ito ay patlang. Ang aklat ay kay Pedro. Ito ay patlang. Laging tandaan,
Ang salitang paari ay nagpapakita ng pagmamay-ari. Mga halimbawa, akin, iyo, kaniya, atin, amin, at inyo. Ginagamit ito bilang pamalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!